Mapagpalang araw, mapagpalang buhay sa bawat isa sa ating lahat. Tayo po ay narito sa ating pong Empowering Moment Daily Devotion, Your Daily Hope. Kumusta na po kayo mga kapatid? Ang aking panalangin, kayo po ay nasa mabuting kalagayan at lagi pong pinagpapala ng ating Panginoong Diyos na buhay. Ako po ay laging nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat karapat-dapat pasalamatan ang Panginoon at yun ang kanyang kalooban. Dahil ang Diyos nagsabi sa kanyang salita, "In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." Sabi ng salita ng Panginoon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. At ang sabi ng Psalms, "It is good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto you, O Most High." Kaya po sa ating empowering moment, lagi po tayo naglalayo na tayo ma-remind, na tayo ma-refocus, ma-realign, ma-revive, ma-refresh, ma-rebuke, at higit sa lahat, ma-renew ang ating isipan sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Nandito po tayo sa tinatawag po nating Part 3, A Lesson from the Life of Jonah. A lesson from the life of Jonah. Lesson, yun po yung ating binibigyang pansin. Dahil sinisiris po natin ito at nais po nating matuto tayo mula sa salita ng Panginoon at huwag mangyari sa atin yung mga nangyari sa buhay ng mga lingkod ng Panginoon in the past at para tayo po ay magkaroon po ng direction sa buhay, pag-asa, at higit sa lahat, tayo ay mapanuto mula sa salita ng Panginoon. Ang napakaganda sa Diyos, hindi po inilihim lahat ng mga kapalpakan ng mga lingkod ng Diyos sa Biblia. Lahat po yun ay isinulat. Hindi para yun ay pagpestahan at pagchismisan, kundi kakuwanan natin ng lesson o aral upang hindi tayo magaya sa buhay nila. At yun ay pagpapakita na hindi talaga tayo perpekto at talagang tayo mayroong kahinaan bilang tao. At ang Diyos ay nagpapakita na kapag tayo nagkasala at nanumbalik sa Kanya, tayo Kanyang patatawarin, tayo Kanyang i-revive, i-restore, at muling tayong gagamitin na ayon sa Kanyang biyaya. Kaya dito po ating aaralin ang buhay po ni Jonah. Sa part 3 po. Nasa chapter 3 na po tayo. Now, ano ba ang aral ng ating matututunan sa buhay ni Jonah dito sa ating part 3? Number 1, kapag may pinaggagawa ang Diyos sa atin mga kapatid, kapag may pinapagawa ang Diyos sa atin, gawin agad natin. Huwag natin siyang paghintayin. Uulitin ko, kapag may pinapagawa ang Diyos sa atin, gawin agad natin. Huwag natin siyang paghintayin. When God commands us, obey immediately and don't delay it. Don't hesitate. Sabi po ng chapter 3 verse 1 to 4, babasahin ko po sa inyo sa Biblia. Then the word of the Lord came to Jonah the second time. Kasi nung una, siya po yung nag-disobey kay Lord. Dito binigyan siya uli ng pagkakataon na gawin yung mission ng Panginoon. And sabi ng verse 2, "Arise, go to Nineveh, the great city, and call out against it and message that I tell you." So Jonah arose and went to Nineveh according to the word of the Lord. Now the Nineveh was exceeding great city, 3 days journey, and breathed. Jonah began to go into the city, going a day journey. And he called out, "Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown." Paparusahan ng Panginoon. Dito po'y natutos na si Jonah na sumunod agad sa Panginoon. Pero may matututunan pa tayo sa kanya. Ang daming lesson habang tayo mag-aaral ng Biblia, may apply natin sa ating buhay. Si Jonah ay lingkod ng Diyos na dumanas ng maraming tinatawag natin na disaster because of disobeying the will of God. This time, natuto si Jonah sumunod agad sa Panginoon. Kaya nga, kapatid, kapag mayroong pinag-uutos ang Panginoon, obey immediately. Don't delay it. Gayahin din po natin ang lingkod ng Panginoon na si Abraham sa Genesis chapter 22. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, "Abraham, Abraham." At si Abraham ay tumugon, "Ano po yun, Panginoon? Here I am. Yung anak mong pinakamamahal na si Isaac, ihandog mo sa lugar na ituturo ko sa iyo. Patayin mo, ihandog mo para sa akin." Yun yung literal na sinasabi ng Panginoon. Yung pinakamamahal mo, ibigay mo sa akin. And immediately, early in the morning, anong sabi ng Biblia, sumunod agad si
Abraham. At 3-day journey ng kanyang paglalakad, pwede siyang magbago ng pag-iisip, pwede siyang magdahilan, and yet, hindi siya nagdahilan sa Panginoon. He obeyed immediately at pinakita ng Panginoon yung bundok ng More na kung saan doon ihahandog ang kanyang anak na pinakamamahal na si Isaac. Ikaw kapatid, ikaw ba'y madalas na nagdi-delay, pahinto-hinto, maraming dahilan sa pagsunod sa Panginoon? Kapatid, kapag ka po tayo inutusan ng Panginoon, sundin po natin agad. Huwag po nating gayahin si Haring Saul na inutusan ng Panginoon, hindi niya ginawa. Ang sabi ng Panginoon, patayin mo lahat ng makikita mo doon sa iyong laban. Kaya nga, sinulat ng Panginoon yung 1 Samuel chapter 15:22, that obedience is better than sacrifice. Naghandog siya kay Lord na hindi naman inuutos sa kanya. Ang sabi lang ng Panginoon, patayin mo lahat doon, maging yung mga hayop. Sabi ng Panginoon, ay kaya lang, hindi niya sinunod. Akala niya yung ginagawa niya ay tama. He is sincere, but sincerely wrong. So anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Direject siya ng Panginoon, pinasuka siya ng masamang espiritu at ang banal na espiritu ay umalis sa kanya. Because in the Old Testament, during those times, ang banal na espiritu ay umaalis. Kaya naman, kapatid, ang lesson natin mga kapatid, kapag may pinagawa ang Diyos, kapag may inutos ang Panginoon, sundin mo agad. Dahil ang Diyos ay hindi po nagbibiro. Isang example sa Biblia in the New Testament, nang ang Panginoon ay naglalakad sa seashore, sa baybay, tinawag niya ang kanyang mga unang mga alagad na si Andres, si Pedro. Nang tinawag God, they immediately follow God. Kapag nga ang Panginoon ay tumawag, tumugon agad tayo. Huwag tayong pero-pero. Yung pong pero-pero po na yan, yan po yung mga hari ng Egypt na kukontrolin tayo. Pero, si Pero nagkukontrol ng during those times, mga Israelita. Kaya ngayong mga Israelita, kahit papunta na ng Promised Land, may pinagpala na ng Panginoon, mareklamo pa rin because yung Egypt nasa kanilang isip, nasa kanilang puso, kahit pinalaya na sila ng ating Panginoon. Ikaw ba yung klaseng Kristiyano na kapag sumusunod kay Lord, ang dami mong pero, ibig sabihin, ang dami mong dahilan? Saka ng Panginoon, huwag po tayong maging katulad nun. Si Moses din, ang dami niyang pero. Anong sabi ng Panginoon? Sino bang may gawa ng dila? Di ba ako? So, ang Diyos, ang kailangan niya, your availability, not your ability. Your availability, not your ability. Hindi nag-aas ang Panginoon sa atin ng ating abilidad, kundi ng ating kusang pagsunod sa Kanya, sapagkat nais ng Panginoon tayo pagpalain. Kapatid, yan yung lesson na dapat nating matutunan. Si Jonah natuto dito. Pangalawa, anong lesson ang ating matutunan sa buhay ni Jonah? Number 2, kapag may nangangaral patungkol sa pagsisisi sa kasalanan, Kapag may nangangaral patungkol sa pagsisisi sa kasalanan, paniwalaan natin ito, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Ang iba kasi kapag may nangangaral na patungkol na sa kasalanan, ang iniisip pinatatamaan. Ang iniisip sinisingle out. Kapatid, ako bilang pastor, hindi ako mahilig magpatama. Nagtuturo ka ng tama, siguradong may tatamaan. Sapagkat ang salita ng Diyos ay tama. At itinatama nito yung buhay na mali ng isang tao. Be teachable kapag tayo nakikinig ng salita ng Panginoon. Accept the Word of God. Yung mga taga-Ninive, nung si Jonah ay nangaral, tinanggap nila. Sila ay paparusahan ng Diyos, sila ay gugunawin ng Panginoon, and yet sila ay naniwala sa chapter 3, verse 5 to 9. Sila po doon ay nag-ayuno. Pati yung hari ng Ninive at ang buong bansang Ninive ay nagsisi. Bakit to? Seryoso ang Panginoon, kaya seryoso rin yung kanilang pakikinig, naniwala sila sa pangangaral ng lingkod ng Panginoon na si Jonah. Marami po ngayon sa panahon kasi pagka pinapangaral na ang patungkol sa kasalanan, abay marami po ang nagagalit. Bakit? Unpleasant nga naman Hindi po talaga magandang pakinggan Pero kung totoong tayo ay tumatanggap ng salita ng Panginoon,
Mga kapatid, paniniwalaan natin ito kasi gusto nating magbago. Sapagkat ang pagsisisi ay pagbabago ng buhay, pagbabalik loob sa Panginoon at pagtalikod sa kasalanan. Ang problema ho kasi ng iba, mahal na mahal nila yung kasalanan nila, kaya ayaw na ayaw nilang talikuran. Ayaw na ayaw nilang iwanan. Ayaw na ayaw nilang itong alisin sa kanilang sistema ng buhay. Kaya nga kaibigan, kapatid, kapag kami nangangaral patungkol sa pagsisisi, pagsisihan mo. Sapagkat ang sabi ng Biblia, God is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Sabi ng Isaiah chapter 1:18, hali kayo at magtalastasan. Sabi doon, let us reason together, sabi ng Panginoon. At tayo'y kanyang handang patawarin, paputiin katulad ng isang yelo. Niebe. Na anumang kasalanan tayo, handa tayong patawarin ng Panginoon. Hanggang ngayon, ang Panginoon ay nag-aanyaya sa atin na tayo magbalik loob sa Kanya. Kaya pag may nangangaral patungkol sa pagsisisi, pagsisihan natin ang ating kasalanan, tayo maniwala dito sapagkat ang Diyos ay seryosong i-restore ka sa tunay mong kalagayan. Kapatid, anong kasalanan ang datong pagsisihan ngayon? Siguro ang dami mong kasalanan, hindi yung pa binagsisisihan kay Lord, o pabalik-balik, repeat, repent. Hindi po ganun ang pagsisisi. Ang pagsisisi ay pag-iwas, pagtalikod sa kasalanan ayon sa kalakasan at biyaya ng Panginoon sa atin. Kaya lagi tayong mag-surrender sa Kanya, sumuko sa Kanya. Pangatlo, anong matututunan natin sa aral sa buhay ni Jonah? Pangatlo, dapat concern tayo sa concern ng Diyos. Dapat concern tayo sa concern ng Diyos. Dapat nagmamalasakit tayo sa pinagmamalasakitan ng Diyos. Ano ba ang concern ng Panginoon? Na ang bawat tao ay magbalik loob. Na ang bawat tao ay makapakinig ng salita ng Diyos. Na ang bawat tao ay maligtas at magsisi. Na ang bawat tao ay maging committed sa Kanya. Na ang bawat tao ay tunay na maging anak ng Diyos. Na ang bawat tao ay tunay ngang purihin ng Diyos. Concern mo ba yung gawain ng Panginoon? Dapat ito yung dapat nating concern, yung kung ano yung pinagmamalasakitan ng Diyos, pagmalasakitan natin. Kung ano yung gusto ng Diyos, dapat gusto natin. Ang problema kasi parang ang Diyos ang pinapasunod natin sa gusto natin. Dapat ang prayer lagi natin, Father, not my will, but your will be done. Ang isang Kristiyano, ang lagi pong utos ng Panginoon, deny yourself. Take up your cross and follow me. Yun ang gusto ng Panginoon. Hindi tayo yung puno sa ating sarili, kundi ang Diyos ang nagpupuno sa atin. When we are full of ourselves, mga kapatid, hindi po tayo magiging concern sa concern ng Diyos. Si Jesus, ang concern niya yung church, yung kanyang mga anak. Concern ka ba sa gawain sa Panginoon? Ang problema nga minsan, kahit pipindutin na lang yung cellphone, hindi pa mapindot eh. Pero kapag ka manunood ng ibang bagay, ang dali-dali po nating gawin. Pagka pupunta tayo sa ibang lugar, binibigyan natin ng panahon. Pero kapag ka sa gawain sa Lord, bakit tayo parang laging tinatamad? Anong sabi ng Bible? Don't be lazy in showing your devotion. Use your energy to serve the Lord. Romans chapter 12, verse 11. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi sayang. Tandaan mo ito. Hindi kalugihan ang unahin ng Diyos. Hindi kalugihan ang concern tayo sa gawain ng Panginoon. Lugi ka kapag hindi mo uunahin ang Diyos. Lugi ka kapag hiwalay ka sa Panginoon. Lugi ka kapag ikaw ay hindi naging intimate kay Lord at lumalayo ka sa Kanyang kalooban. Kapatid, maging concern ka sa concern ng Panginoon. Ang concern ng Panginoon, anong sabi niya? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things in all your needs shall be added unto you. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon kapag ikaw ay concern sa concern ng Diyos. Kaya nga ang sabi ng Biblia, those who honor me, I will honor Him. Pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, lagi po tayong tandaan natin na hindi po lugi ang unahin ang ating Panginoon. Reviewin natin anong lesson ang ating natutunan ngayong umaga, buhat sa buhay ni Jonah. Una, kapag may pinapagawa ang Diyos, kapag may iniuutos ang Panginoon sa atin, gawin agad natin, huwag nating paghintayin. When God gave us a command, obey immediately and don't delay.
Number 2, kapag may nangangaral tungkol sa pagsisisi sa kasalanan, makinig tayo, paniwalaan natin at magsisi tayo sa ating kasalanan. Number 3, dapat concern tayo sa concern ng Panginoon, sapagkat kapag concern tayo sa concern ng Panginoon, aalagaan tayo ng Panginoon. Sabi nga ng Biblia, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Tayo manalangin. Ama namin sa langit, pagpalain niyo po ang bawat isa na nakinig ng ngayong pong empowering moment. I pray na kami po ay natuto sa buhay ni Jonah. At kami nga po, Panginoon, ay patuloy niyong nire-rebuke, nire-remind, nire-refresh, nire-revive, nire-realign, Panginoon. At patuloy niyo po kami, Panginoon, pinapaging matuwid sa tulong ng iyong kapangyarihan sa buhay po namin. Pagpalain po ang bawat isa, ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga kapatid, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Pakishare po itong video sa inyo pong wall. Kung kayo po may naisip panalangin, mag-PM po kayo. Kung kayo po pinagpapala, mag-comment po kayo. Upang ako po'y lalong makapaglingkod ng maayos sa inyo, upang malaman ko rin na itong ating ginagawa ay nakaaabot sa inyo. Mga kapatid, kayo po ay inaanyayahan ko na ipanalangin din ako upang lagi ko pong magawa ito sa tulong ng Panginoon, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Mga kapatid, pagpalain po tayo ng Panginoon. And now unto Him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think or imagine, according to His power that worketh in us. To Him be all the glory, both now and forever, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and all God's people said, Amen and amen. Sole Deo Gloria. To God alone be all the glory. See you again tomorrow, God willing. Bye-bye.